Ang pinaka-main text is Luke 8:45 to 48, pero para ma-imagine natin ang context, simulan kong basahin sa verse number 40. Okay, 40. Luke 8:40, ang sabi doon, "At nang bumalik si Jesus, masaya siyang tinanggap ng maraming tao sapagkat silang lahat ay naghihintay sa kanya. At noon ay dumating ang isang lalaking ang pangalan ay Jairo na isang pinuno sa sinagoga. At paglood niya sa paanan ni Jesus, siya ay nakiusap sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. Sapagat siya ay mayroong kaisa-isang anak na babae, mga 12 taong gulang, at ito'y naghihingalo. Sa kanyang pagpunta, siniksik siya ng maraming tao. May isang babae na 12 taon nang dinudugo. Wala sa Tagalog, pero nasa English ito, at ang ibang manuscript sabi, ginugol niya ang lahat niyang kabuhayan sa mga manggagamot at di mapagaling ng sino man. 44. At lumapit sa kanyang likuran, hinawakan ng laylayan ng kanyang damit at agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. And yung ating main passage from verses 45 to 48 of Luke 8, sinabi ni Jesus, "Sino ang umawak sa akin?" Nang tumanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, "Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ka ng napakaraming tao." Subalit sinabi ni Jesus, "May humawak sa akin, sapagat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi natatago, nangangatal siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paanong siya ay kaagad gumaling. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo kang mapayapa." Mula sa talatang ito, pag-aaralan natin ang masaganang biyaya ni Jesus na nag-aalis ng kahihiyan. The abounding grace of our Lord Jesus Christ can take away our shame. Kahit ano pa yung kinakahiya natin, pwedeng tanggalin ng Panginoon. So let's offer our time to the Lord in prayer. Almighty Father, maraming salamat for such a blessed opportunity as this na kami po ay dinala ninyo sa bahay-sambahan. Salamat po dahil pwede kaming mag-aral ng inyong mga salita at pwede nyo kaming turuan, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming dakilang tagapagturo. And so how we pray na patuloy ang banal na Espiritu ninyo ay kumilos sa aming buhay pang maging maliwanag ang aming pag-aaral at kayo ang mag-apply ng mga katotohanan ito para makita namin ang aming sarili na totoong nangangailangan sa iyo at lalo naming maranasan ang inyong biyaya sa aming buhay. Palahan niyo po ang bawat isa, nabili namin ang aming sarili sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, pagbasa pa lang natin sa mga talatang ito in Luke chapter 8, mapapansin niyo agad na kilala na ang Panginoong Kristo. Para siyang celebrity. Di ba? Dagsaan ng mga tao kung saan man siya pumunta. At sabi doon, habang papunta ang Panginoon sa bahay ni Jairus para pagalingin ang kanyang anak na babae na 12 taong gulang, may nangyari. Okay? So sa gitna ng maraming mga tao, may isang babae na mayroong isang matinding pangangailangan. At hindi coincidence. Maisip nyo, no? 12 taong gulang yung anak ni Jairus. 12 taon na rin na may sakit ang babaeng ito na inaagasan ng dugo. Ang medical term nga daw nila is hemorrhage, or to be more specific, vaginal hemorrhage. Marami na siyang hinanap na mga kagalingan, marami nang pinuntahang mga doktor, pero walang makapagpagaling. It's like a hopeless case. Tapos, binanggit pa doon, naubos na lahat ng kanyang ipon. Pero diba, gano'n naman tayo bilang tao. Kaya nga sabi, kahit mawalan ka na ng ibang bagay, wag lang yung iyong kalusugan eh. Parang gano'n, di ba? Kaya health is wealth. Kayamanan ng kalusugan. Wala siyang magawa sa loob ng 12 taon. At naririnig niya, marahil ang ginagawa ng Panginoong Kristo, bakit yung iba napapagaling? Nagkaroon siya ng ganung pag-iisip, siguro ako rin kaya niyang pagalingin. Pero may problema. Ano sa palagay niyo problema ng babae? Hindi makalapit.
Ang problema ng babae, yung kanyang problema. Paano yun? Her problem is her problem. Kasi kung titingnan nyo, sa maraming mga pagkakataon nagpagaling ang Panginoon, halos lahat ng lumalapit sa Kanya, binabanggit nila yung kanilang pangangailangan. Sa bulag, sabihin, Panginoon, gusto kong makakita. Sa isang pilay, sana makalakad ako. Sa may ketong, sana pagalingin niyo yung aking ketong. Sinasabi nila, at gagawa ang Panginoon ng paraan. Ang isa sa pinakamalaking problema ng babae, nahihiya siya sa kanyang kalagayan. Okay? Di ba? Sipin nyo, lalo na sa panahong yun, pag ang babae inagasa ng dugo, syempre, iba natingin sa kanya. Tapos, ang dami-daming tao, andyan yung mga kalalakihan, yung mga bata, ano lang sasabihin sa kanya? Sipin nyo yun. So, ibig sabihin, nahiya siya. At bukod pa doon, ang isang nagpapalala ng sitwasyon niya, ayon sa kautusan, siya ay marumi. Unclean. Okay? Leviticus 15, nililinaw yan. Ang lahat daw ng inaagasan ng dugo, hindi dapat makikisali sa bayan. Kaya bawal siyang makisama sa iba, bawal siyang makisamba, kagaya ng karamihan, hindi na siya malaya. Naiiya siya. At ang sabi pa sa Mark 5:26, hindi siya bumubuti. Lalong lumalala yung kanyang kalagayan. Ano na? Ano na pag-asa niya? Nag-isip siya ng paraan. At dahil hirap na hirap siyang sabihin sa iba yung kanyang kalagayan, baka naman pwede kong makalapit kay Jesus nang hindi niya nalalaman. Yun na lang naisip niya. Para hindi naman ma-broadcast o malaman ng karamihan, pwede ba yun? Mahawakan niya ako pero hindi niya alam. Baka naman may mas maganda, ako na lang ang humawak sa kanya. Mabilis lang naman, sa dami ba naman ng tao, hindi na niya ako mapapansin. That was probably going on in her mind. Magandang analysis ni David Guzik sa tagpong ito. Sabi niya, the woman approached Jesus with a degree of superstition, thinking there was power in the border of his garment. Ganun naman tao, di ba? Mapamahiin. So sa pakiramdam niya, kahit laylayan lang ng damit niya, pwede kong gumaling. Di ba? Bakit yung mga tao pag pumunta sa simbahan, hahawakan lang na gano'n, kung ano yung iniidolo nila. Di ba? Yung mga gano'n, may kaya po. So, yung iba, pupunasan ng kung ano. Kahit wala namang totoong holiness yung tubig, marumi na nga, akala nila magpapagaling. Superstitious ang tao. Di ba? Pero ito makikita niyo, sa gitna ng kanyang kakulangan ng kaalaman, meron siyang pananampalataya. Bakit? Wala pang nakarecord bago ang panahon ito na ang Panginoon nagpagaling sa gayong paraan. Kadalasan, sasabihan niya yung tao, hahawakan niya, basta alam ng Panginoon. Pero, wala pang ganun na humawak sa kanyang laylayan. Naniwala siya na si Jesus ang pwedeng magpagaling. So may element of faith. At marahil kahit sa iba, pag kinwestiyon niyo ang kanyang pamamaraan o yung kanyang superstition, ang nanaig doon yung kanyang pananampalataya. Heto na. Nag-decide na siya, sige, lalapit ako. Sa gitna ng marami, pinilit niya makapasok. Sa dami ba naman ng tao eh. Siguro, nakiki-excuse siya, kung pwede lang. Hindi naman siya kilala eh. Nakatakip yan, ganun. Basta pupunta siya, hindi naman nila alam yung kanyang karamdaman eh. Gusto niyang makalapit. At lalo na, isipin niyo ang secret service ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga alagad. Sa dami ba naman ng tao, iingatan nila ang Panginoon na huwag makuyog. At least may sense of protection. Pero yung kanyang matinding pangangailangan ang nagbigay ng apoy sa kanyang puso para lumapit. At alam nyo, kapag totoong nilagay ng Diyos yung pangangailangan sa puso natin, hindi pwedeng hindi ka lumapit sa Panginoon. Kung kumikilala ka sa Kanya. Gano'n na nga. Sa dami ba naman ng tao, biglang nagkaroon ba naman ng opening? You could just imagine the scene. Sa sobrang sikip, ang hirap, parang yung sabi natin, hindi mahulugang karayom. Sobrang sikip. Pero biglang nagkaroon ng puwang, pwede. Nakita niya ang Panginoon at dali-dali, mabilis,
Wala nang dalawang isip, alam na niya gagawin niya. Lumapit siya, yumuko, at hinawakan yung laylay ng kanyang damit. Handa na siyang umalis, tapos na para sa kanya. Ganun lang kabilis. Ito ngayon, hindi doon natapos. Gaya ng binasa natin. Paghawak niya, and you could just imagine the scene, may naramdaman siya. Somehow. Kasi ang sakit niya dito nanggagaling sa may tiyan pababa eh. Kaya nga inagasan eh. Somehow, siguro, meron siyang naramdaman na parang pagbabago na ba yun? Di ba usually parang gano'n, may init? Parang may kakaiba eh. Hindi lang niya alam kung ano. Tapos, para bang nawala yung bigat niya, para bang nagkaroon siya ng, kasi iba yung naramdaman niya. May ginawa ang Panginoon. Pero sandali lang, siguro 5 seconds. Bakit? Masaya na siya. Biglang nagsabi ang Panginoon. Malakas na salita, sabi niya, sino ang humawak sa akin? 45. Sino yun? Biglang napalitan yung kaligayahan niya ng takot. Bakit? Parang may ginawa siyang mali eh. Parang hindi niya maisip, pwede palang maging pagnanakaw ang tingin sa akin. Di ba, umagaw ka eh. Yung iba nagnanakaw ng halik. Yung iba nagnanakaw ng tingin. Nagnakaw siya ng paghawak. Parang ganun. Pakiramdam niya, anong gagawin sa akin? Para bang, di ba, minsan, pag pinatawag ka sa principal's office, ano agad maisip mo? Kakabahan ka eh. Ba't ako tatawagin? Hindi naman ako tinatawag dati eh. Parang gano'n. Di ba? Imbis naman, yun pala, i-congratulate ka lang. Yun ang naramdaman niya, nagkaroon siya ng takot. Pag tinuloy natin, sabi doon, nung nagtanong ang Panginoon, tigilan yung mga tao. Ano ba yun? Hindi naman ako yan. Sabi doon sa 45b, nung tumatanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ng napakaraming tao. May halong pagkagulat, yung sinabi ni Peter, and siguro, vinivoice niya, sabi ng mga disciples, di ba naman, Panginoon, normal lang yan. Dami-daming tao eh. May pagkagulat, siguro, hindi ko alam, I cannot judge here, pero kung iisipin mo, pwedeng may pagkairita eh. Ano ba naman, sa dami ng tao, tapos sasabihin mo, Panginoon, na merong humawak sa'yo, natural yun. At makikita nyo dito, hindi alam ng mga alagad ang kaibahan ng basta nadikit kay Jesus at yung lumapit at humawak ng may pananampalataya. Hindi nila alam yon. Ang Panginoon alam niya yon. Kilala niya, kasi may mga tao dumidikit sa kanya eh. Ba't wala naman nangyayari sa akin? Wala, ginawa lang nila. Parang sa atin, di ba? Pag in-apply natin, napaka-posible, ginagawa natin yung napaka-spiritual na bagay. Halimbawa, masaya ako dito tayo sa church. O kaya, masayang nananalangin, kumakanta para sa Diyos. Pero pag walang pananampalataya, ano sabi sa Hebrews 11:6? Hindi mo malulugod ang Diyos. Gaano karami ganun? Puro panglabas. Ang babaeng ito may kaibang ginawa dahil sumampalataya siya sa Panginoon. So, hindi nila naintindihan pero may punto ang Panginoon. Okay? Hindi natapos doon. Imbis na manahimik ang Panginoon, lalo niyang idiniin yung point. Sabi niya, may humawak sa akin sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin. Alam mo, wala nang pagtataguan yung babae. Alam niya, nahuli siya. Sabi ko nga, parang nahuli ka ba sa paggawa ng ano? Masama ba yan o mabuti? Kinakabahan siya. At dahil, alam niyo, pag kinumpara natin, yung pagkakabanggit dito, malamang tinitigan siya ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi sa verse 47, at nang makita ng babae na siya'y hindi natatago, lantad na siya. Nangatal siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paanong siya ay kaagad gumaling. Nakuha niyo? Pwede daw nakatingin ng Panginoon. Bakit sabi sa Mark 5:32, and he looked around to see her who had done this thing. Tumingin ng Panginoon at kilala naman niya talaga eh. It's just that gusto niyang malantad yung kanyang ginawa.
At dito nyo makikita, no, napaka-buti ng Panginoon, hindi para ipahiya ang babae. Yun na nga ang kanyang weakness nahihiya siya Gusto niyang ipaalam sa marami at una sa babae na may ginawa siya sa buhay ng babae. Diba? At sometimes may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, ba't kailangan pang malaman ng iba? Dapat sa akin na lang po Hiyang-hiya tayo, of course. And yet, sa pamamagitan nun, mararanasan natin, kaya tayong gabayan ng Diyos kahit ano pa man ang sitwasyon. Ano man ang daanan natin. Okay? At ang sabi niya, verse 48, sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng payapa. Daughter, thy faith hath made you. Wala siyang tinatawag na ganun in a very special way, kundi ang babaeng ito, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Binigyan niya ng comfort ang babae. Na pag kinumpir natin, yung pangyayari sa kalagayan ni Jairus at yung anak ni Jairus, nakiusap siyang pagalingin ng Panginoon, naghihingalo na yung kanyang anak malapit nang mamatay, 12 years old na babae. Pagkatapos pagalingin ng Panginoon, huwag niyong sasabihin kahit kanino. Hindi pa panahon. Pero pagdating sa babae, inilantad ng Panginoon ng sikretong matagal ng pinagkakatago-tago ng babae. Palagay niyo bakit? Ba't kailangan gawin ng Panginoon na i-broadcast sa lahat? Para? Sige, ano yan ulit? Okay? Exactly. Una, gustong i-confirm ng Panginoon, talagang merong nangyari sa kanya. Kasi may naramdaman lang siya Talagang gumaling na siya. Okay, hindi pa naman siya nagpapatest. At mahirap malaman. Lalo sa panahong yun, wala pang modern equipment. Pangalawa, yung mga tao. Talaga bang may nangyari? Okay? Kailangan sa kanya manggaling na totoo yung ginawa niya sa buhay ng babaeng ito. So, pinatibay ang kanyang pananampalataya. So, yung pag-expose ng faith, kailangan dumating sa atin yan, sa bawat isa sa atin. Ano mang antas ng buhay natin, kung totoong sumasampalataya tayo sa Panginoon, pwedeng magsimula yan ng patago. Konti lang Halimbawa, di ba, si Nicodemus, sumasampalataya siya, hindi niya masabi agad-agad. Ganon din yung si Joseph of Arimathea, na nampalataya sa Panginoon, patago. Pero nung panahong namatay ang Panginoon at nabuhay na maguli, bago mabuhay na maguli, kailangan niya ng libingan. Nagpakilala na tong si Joseph na mananampalataya. Panahon na para sabihin. Tayo rin, di ba? Hindi tayo palaging pwede na sikreto ng mga alagad ng Panginoon. Dadating ang panahon kung talagang may ginawa ang Diyos sa buhay mo, gusto mong sabing, tagasunod ako ni Kristo. Hindi mo siya dapat ikahiya. Tandaan niyo sabi ng Panginoon, ang mga nagkakahiya sa akin sa harapan ng tao, ikakahiya ako rin sa harapan ng aking Ama. Nakatakot yun. Totoo bang siyang ating Panginoon at tagapagligtas? It is a commitment. Kaya nga, even in the New Testament, especially in the early church, pag naging Kristiyano ka, that means you are committed to Christ for life. Buhay mo na kapalit. Pwedeng itawalag ka, mahigpit ang mga Hudyo. Pwedeng alipustahin ka, pwedeng mawala sa iyo ari-ariya mo, and ultimately pahirapan at ang iba nagbubuwis ng buhay. I think that's our problem in the Philippines. I cannot speak sa ibang bansa, pero ganun din naman kahit saan. Malaya ang Kristyanismo. Ang problema, yung pagiging malaya natin, we take it as an opportunity na huwag sabihin sa iba. Bahala na lang sila kung anong paniniwala nila. Basta ako, at ito na yung kahit di ko sabihin. How will people know? Pangalawa, paano mo ipapakilala yung tagapagligtas at yung ginawa niya sa buhay mo kung hindi ka handang sabihin? Pag puro mabuting gawa, dapat talaga yung ating pananampalataya may kasamang gawa, kung hindi, patay. Diba? Sabihin mong Kristiyano ka, wala nagbago. Wala rin. Sabi ni James, patayan. Pero, yung totoong may pananampalataya, magbabago ang buhay mo. At kapag naging mabuti kang tao, pero wala kang sinasabi sa kanila, sino dahilan, ba't ka naging mabuti?
sa iyo pupunta ang papuri. Kabait-bait ng taong yan. Halos wala akong maipintas. E di yabang, kahit di ka naman magmayabang, ikaw nakikita. Hindi ako yun eh. Dati, ang dami ko rin kasalanan. Actually, ngayon nagkakasala ko pero may nagpatawad sa akin. Kita niyo kaibahan. Kinatagpo ng Panginoon ng babaeng ito because He is the great physician who can heal everyone. Ano man ang ating kahinaan, ano man ang ating mga pagkakamali, ano man yung mga bagay na feeling natin walang pag-asa. At yun din ang pangako niya sa bawat isa. Sana we would take comfort. Di ba? Kaya kung ikaw mananalangin, mahiya ka pa ba sa Diyos na nakakaalam ng lahat? Hindi mo ba iti-take yung opportunity sabihin lahat ng nararamdaman mo? Alam na naman ng Panginoon bago mo pa sabihin, pero sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Masarap na maging practice ng mga totoong mananampalataya. Sa mga totoong sumasampalataya, ang pangako ng Panginoon, Matthew 21:22. Ano yung kanyang pangako? Dito sa ibang version, anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Mananalangin ka na rin lang, maniwala ka na kaya ng Diyos. At kapag kalooban ng Diyos, magaganap. Sayang, yung panalangin na marami, basta nagdasal lang, nagbanggit na sila, hindi naman naniniwala na gagawin ng Diyos. O kaya, pinapanalangin mo isa, Lord, iligtas niyo po yung kapatid ko, ligtas niyo po yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko, pero naniniwala ka ba talaga kayang iligtas ng Diyos? Pag may pananampalataya at kalooban ng Diyos, alam natin, sasagutin ng Diyos. So kung opposite, kung ang kawalan ng pananampalataya, hindi makalulugod sa Diyos, pag may pananampalataya ka, galing din naman sa Diyosan, ano nangyayari? Opposite lang yon. Nalulugod ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Mayroon tayong pananampalataya. Magsisimula sa maliit pero lumalaki yung pananampalataya. At doon, ginagamit ng Panginoon yung pananampalataya para yung kanyang biyaya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang mga gagawin sa buhay natin, maranasan natin. Iba daw ang karanasan ng mga taong lubos na nagtitiwala sa Diyos kumpara sa mga taong palaging nagdududa. Hindi mo mararanasan yung buong kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung palagi ka na lang nagdududa sa Kanya. Oo, natakot na. Tama. Ganun naman natural yun I mean, that's natural sa tao. Basta sa pakiramdam. Opposite naman yan, yung kwento naman na nananalangin sila para magkaulan. Matagal nang walang ulan Tapos, matindi sila manalangin. Biglang nagpadala ang Diyos ng ulan. May isang nagbukas ng payong. Iisa lang daw naniwala na talagang uulan. Parang gano'n, di ba? I mean, it can happen in any different situations. Pero bawat isa sa atin, kailangang turuan ng Diyos na manampalataya saan man tayo. Pwedeng magsimula sa maliit, pero hindi pwedeng manatiling maliit. Ang totoong binhi, lalago yan. May buhay Yung totoong pananampalataya, lalaki din yan. Hindi ka mananatiling ganun lang. Kaya kung meron tayong mga bagay na parang nahihirapan tayo, hindi tayo makapagpatuloy sa Diyos, nahihiya tayo, o mga takot, hindi ba dapat palayain tayo ng Panginoon? Kung mahina ang pananampalataya natin, tandaan yung sinabi ng isang lalaki sa Panginoon. Nung tinanong ng Panginoon, naniniwala ka ba? Oo, Panginoon, naniniwala ako, pero tulungan niyo ko sa aking maliit na pananampalataya. May bagay na hindi siya naniniwala. Help my unbelief. Aminin natin sa Diyos. Huwag tayong palaging okay lang, pero hindi naman pala tayo ayos sa Panginoon. At yung mga disciples yung humingi sa Panginoon. Lord, dagdagan niyo pananampalataya namin. Increase our faith. Luke 17:5. Now question, lahat ba na nagtitiwala sa Diyos ay siguradong makakamit ang kanilang mga minimithi? Tama yan. Consideration yan, tamang panahon. And then, pinakamalaking factor, ano ba ang kalooban ng Diyos?
Hindi lahat ng humingi sa Diyos, binigay ng Diyos yung kanilang kahilingan. Pero nanampalataya sila, kaya nga may mga ibang grupo. Kasi mahina pa nanampalataya mo, kaya hindi binibigay sa iyo. Hindi yon? Kahit mahina pa nanampalataya mo, pero kung ang pinananampalataya mo ay yung totoong tagapagligtas, pwede kang kilusin ng Panginoon Alam naman niya yun Itong babae, hindi naman ganun kalakas pananampalataya. Meron nga siyang superstition, pero lumapit siya. Okay? Tingnan natin as an example, Hebrews 11:39. Alam niyo naman ang Hebrews 11, ito yung kwento sa mga sumampalataya sa Panginoon. Sige. Hebrews 11:39 and 40. Tingnan niyo, no? Yung mga taong binanggit dito, may mga napaka-gaganda ng naranasan, may mga himalang ginawa ang Diyos, iniligtas sila sa kapahamakan, pero may mga napahamak, may mga nagsakripisyo, may mga namatay, may mga nawala ng ari-arian. Pero nanampalataya. Kaya nga sabi doon, kung English ang babasahin ko, and these all having obtained a good report through faith. Nakita ng Diyos yung pananampalataya nila. Sabi doon, received not the promise, hindi binigay ng Diyos sa kanila. Bakit? May mas maganda silang kukunin sa Diyos sa kanyang kalangitan, sa kanyang kaharian. God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Ganun din, bagamat sinasabi natin, mahalagang manampalataya, lalo na yung buong pananampalataya, pero mahalaga, consider nyo, Lord, ano bang kalooban nyo? At ang sabi sa 1 John 5, kung hinihingi mo ang isang bagay ayon sa kalooban ng Diyos, nasa iyo na. Ibibigay na ng Diyos. Gusto niya Ang ibinigay sa kanila ng Panginoon, kapanatagan. Ang ibinigay sa kanila ng Diyos, yung kanyang kapayapaan. Kahit daanan nila yung masakit na karanasan, hindi sila pababayaan ng Diyos. And sometimes dadaan tayo sa ganun mga kapatid. Huwag niyong kukwestiyonin kapag dumating kayo sa panahong naghihirap na tayo o para bang hindi niyo maipaliwanag, ba't ganito, sumusunod naman ako sa Diyos? Panginoon, ano po bang kalooban niyo? Tulungan niyo kung mas maluwalhati kayo. Kasi gusto ng Diyos, para sa kanyang kapurihan, para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Whatever that means. Ano man yun. Kung hindi pinagaling ng Panginoon yung babae, plano niya yun Pero at this particular time, yun ang plano niyang pagalingin at ipaalam sa lahat. Para mas marami pa ang ma-challenge. Tingnan nyo yun, sa gitna yun. Bago pagalingin ng Panginoon yung anak ni Jairus, marahil, lalong nagbigay ng pag-asa kay Jairus. Ang bilis na pagaling niya yung babae, kaya din niya sa anak niya. Diba? Kahit yung mga pinaka-imposibleng sitwasyon. So, sabi nga doon, sapat yung biyaya kasi ng Diyos sa buhay natin. 2 Corinthians 12:9, sapat ang biyaya niya. Anong sabi doon? Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Tandaan niya si Apostol Pablo, pinagpakita ng Diyos sa mga kamangamangang bagay. Hindi mo maipaliwanag, higit pa sa kahit kanino. Para wag siyang yumabang, binigyan siya ng thorn in the flesh, tinik sa laman. Hindi binabanggit specifically. Pero pinanalangin niya 3 beses, kung pwede, Panginoon, tanggalin niyo. Palaging sagot ng Panginoon, sapat ang biyaya ko sa iyo. Maybe ganun tayo na may mga bagay na parang mas mabuti para sa Panginoon, bibigay ko sa iyan. Hindi magiging madali, pero sigurado, sapat yung biyaya ko. Lalo kang matututo, lalo nating makikilala ang Diyos, lalong gusto nating maparangalan ng Diyos, kumpara naman sa mga tao na wala namang matinding dinadanas, palayo naman ang palayo sa Diyos. Diba? Let's be sensitive to God's will. Sabi sa Hebrews 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya
upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Alam nyo, sinusubok ang pananampalataya natin sa mga panahong pangangailangan. Pag maayos lahat, di mo pa kailangan yan eh. Pero dun ka hinuhubog ng Diyos. Pag dumating yung matinding pagsubok at naging matatag ka sa Kanya, ibig sabihin, natutunan mo na sino ang Diyos at yung leksyon na gusto niya para sa'yo. Sana dumating tayo dun sa ganung point. Di ba? Para maluwalhati natin siya at ma-encourage din natin yung iba kahit na may pinagdadaanan din tayo. Huling talata siguro, if I may close. 1 Peter chapter 2. Encouragement sa atin ng Panginoon, verse number 6. 1 Peter 2:6. Sa English, babasahin ko. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Sa ibang translation sabi, shall not be ashamed. Kinuha ito sa Isaiah 28:16. Ang mga sumasampalatay sa Panginoon, hindi mapapahiya. Kaya ng Diyos. Nakatagpuin tayo mga kapatid. God is able.